napapagalitan, huwag kayong magtatampo. Okay ba yan? Nasaan yung mga anak natin? Pakitaas nga yung kamay. Mga anak na maliliit na nandito. Ayan. Kasi mahal tayo ng ating mga magulang. Kung hindi tayo mahal ng ating magulang, sige, hahayaan ka. Ano ba ang gawin mo? Ano man ang gusto mong gawin, sige, gawin mo. Pero pag ikaw ay napahamak, kawawa ka rin pagdating ng panahon. No? So, ganun po. Talagang ako ay naranasan ko rin yung napalo ng tatay ko, sabi ko nga, pero hindi ko yun minasama. At alam niyo po, ngayon yung buhay ko, masasabi ko, ako ay, hindi naman ako nagyayabang sa sarili ko. Sabi ko, sabi sa nanay ko, kung sino pinakamabait na joke. Okay. Hindi, sa totoo lang, alam mo, sa sarili mo, kung ikaw nga ay mabait na anak. Amen ba tayo doon? Yes. Hindi mo na pwedeng sabihin na mabait ka kung hindi ka naman talaga mabait. Di ba darling? Bait ka ba na? Hindi. Sabi ko, alam niya, di ba? Alam niya kung siya ay mabait o hindi. At alam niya na kapag hindi siya mabait, ay kailangan paluin at kailangan pagalitan. So yun po, tayo, bilang mga magulang, dinidisiplina natin ating mga anak with love pa rin. Ang gagawin natin ito ay dahil sa pamagitan din ng pag-ibig at hindi yung ginagawa mo ito na halos mamatay naman na yung anak mo. Alam niyo, meron talagang ganyan. Kung manood kayo sa TV or sa radyo, marinig niyo sa radyo, may mga balitang ganyan na anak nila, grabe, halos mamatay na yung anak nila dahil sa pagpalo. Pero walang palo ng 2x2. Paluin pa naman ng kung ano-ano yung ginagamit para disiplinahin yung kanyang anak. Pero hindi tamang pagdidisiplin yon. Pwede mong paluin ang anak mo, pero huwag naman yung ikamamatay niya. Kasi maraming namamatay. Parang hazing nang nangyayari sa anak mo. Pero mo anak mo mismo, bubugbugin mo ba naman hanggang sa mamatay na? Hazing yun. At alam nyo ngayon, mayroong batas